At mag-uwi ng 5,000 pesos at mag-a-advance sa semifinals. May consolation prize namang 3,000 pesos ang sesemplang sa ating racetrack. Ito na ang mga sasabak sa Ride to Fame ngayong araw. Kamusta mga kapuso? Josh Galanao, ang inyong Kabalen Rider. Sa pag-aarangkada, di lang dapat motorsiklo ang nasa kondisyon. Dapat pati ang rider din. Dahil ang bilis at kaligtasan sa daan, sa atin pa rin nakasalalay. Galaw mo mabilis? Ako nang bahala dyan. Aldrin Castillo Ocol, ang responsableng rider ng Dasmariñas City, Cavite. Ang pagmumotor ay parang sayaw na may swabing galaw. Sumunod sa tamang steps para ang biyahe hindi maging biyahe. Ilang stars kaya ang makukuha ng ating mga rider ngayong gabi? Habi niya lang daw noon ang pagmotor hanggang sa ginawa niya itong content sa kanyang mga motovlog. Please welcome our guest judge, motovlogger Carlo Salonga. At ang makakasama niya bilang judge ang ating resident beauty queen, the beautiful Patricia. Like the beautiful part. Malit na bagay. At ang reyna ng dapat alam mo, si Susan. Diretso na tayo sa paandar na galing. Pat, anong galawan dyan? Ito ang galawan, Kuya Kim. Kailangan nyo lang i-flex sa social media ang inyong mga talento. Mag-upload ng 1-minute video na may caption ha, paandar na galing na dapat alam mo with #DamnRideToFame. At huwag kalimutan, tag ang ating official Facebook at TikTok accounts. Simulan na ang paandaran! Magsimula tayo kay Josh. Unang beat pa lang ha, parang K-pop idol na to. Patingin nga ang galawan nito. Let's watch this video. Okay. Abay, choreo pala ni Bada to ha. Talagang swak na swak sa beat ang moves ni Rider Josh. Sa sayaw pa lang, o tinan nyo, may pitik ko. Pero sa ride daw, smooth naman ang kanyang biyahe. Eto naman, talagang kahit kahit saang kalsada ay bumibida itong si Rider Aldrin. Panoorin natin to. Look at that. Aba, hindi lang sa pagmumotor ha. Maging sa sayawan, may ibubuga rin pala. Plus points sa forma, plus points pa sa smooth moves. Oh, nilalamig ba, Aldrin? Kaya naka-jacket dyan. Mga kapuso, mamaya ay malalaman natin kung ilang stars ang makukuha nila. Kuya Kim! Maraming salamat, beautiful Pat. Ngayon naman, mas kilalanin natin ang ating mga riders sa kanilang humaharurot na wisyo. Unahin natin si Josh. Josh, bakit mo naisipan pasukin ang pagiging rider? That time po kasi nung nasa work po ako, naririnig ko na po talaga yung lalamove. Tapos that time po ng pandemic, nagkaroon po ng struggle po sa trabaho. Kaya naisipan ko po pumasok bilang isang lalamove rider. Okay, eto ang tanong ko sa iyo. Ang tanong, nasa kalagitnaan ka ng siksikan traffic na kahit ikaw mismo na nakamotor, hirap lumusot nang biglang may lumapit sa iyo at humingi ng tulong dahil may medical emergency ang pasahero ng kotse sa iyong likuran. Nakakotse, may emergency. Ano ang gagawin mo? Unang-una po, magtatabihin ko po yung aking sasakyan dahil ito po ay emergency po pagdating sa atin sa kalsada na dapat sila po ang kailangan mauna po. Kahit na traffic, magsasign po ako sa mga unahan po na sabi ko, emergency po yung nasa likod ko at kailangan din po natin tumabi. Hindi mo escortan? Kasi may delivery po din po ako. So sa umpisa lang po, may escort ko po. Pero yung time na hanggang sa paghatid po, hindi na po. Okay, maraming salamat. At kausapin naman natin ang rider number 2 na si Aldrin. Aldrin,
Para kanino ka bumabiyahe? Who inspires you? Para sa akin, pamilya po. May asawa, anak? Meron po, dalawa po yung anak ko po. Dalawa na anak mo. Ilan taon na? Malapit na po sila mag-birthday, this September 28 and 29. Galing. Okay. Ito naman ang tanong ko sa iyo, ha? Ang tanong ko sa iyo, may nag-book para i-pick up ang binili niyang cellphone online. Pero nang makuha mo ang parcel, sigurado kang hindi cellphone ang laman. Dahil sobrang bigat. Nagsilipin mo ang laman, bato pala. At mabubudol ang iyong customer. Ano ang gagawin mo? Unang-una po, syempre, tatawagan ko po yung buyer po na sasabihin ko po, ma'am, tinignan ko po yung parcel para masigurado po natin na legit po yung nasa loob ng cellphone para maging aware din po yung buyer. So, kailangan po natin sabihin sa mga buyer na, ma'am, bogus po itong katransaction niyo po. Paano pag sinabi ng buyer, kasama ka sa budol, kasama ka sa bogus, dahil alam mo, anong gagawin mo? Sasabihin ko po sa ma'am, willing po ako makipag-cooperate sa inyo para hindi niyo po masabi na kasama po ako sa bogus. Willing po ako ipakita yung mga aking ID at iba pang document. Okay. Narinig na natin ang wisyo ng ating mga rider. Ilang stars kaya ang makuha nila at sino ang tatanghaling The Motorcycle King of the Day? Malalaman natin yan maya-maya lang po. Ito na ulit ang Ride to Fame. Nabilang na natin ang stars na nakuha ng ating dalawang competing riders na sina Josh at Aldrin. Pero bagong lahat, Judge Carlo, anong masasabi mo kay rider number 1 na si Josh? Ayan, Josh, actually, unang kong siyang makita, parang hindi rider eh. Parang mag-audition ng artista. Bakit ang rider ba hindi gwapo? O gwapong-gwapo, sir, kasi tignan niyo yung itsura niya, talagang kala mo talagang mag-artista. So artistahin ang dating. Artistahin. And nung nakita ko yung sayaw niya, parang naalala ko yung kabataan ko eh. Ganun ako sumayaw dati. Ganun Hindi, din. joke lang. Carlo, Hindi, pero ang kami, galing, ang galing. Sa pagiging motovlogger mo, ano naman yung pinaka-unexpected na nangyari sa'yo sa kalsada? Actually, marami pong nangyari. Ang pinaka-unexpected is that yung mga kasama ko, nabangga rin ako, tapos parehas kaming na-aksidente. Naku. So, actually, yung aksidente is really actually part of being a rider. So, I don't think may ma-rider na hindi pa nakaka-experience. But, again, ang payo ko lang sa mga followers ko actually is to invest on the skills para din sa kapakanan, hindi lang ng sarili mo, but yung mga riders na kasama mo. Maraming salamat. O, Susan, ano naman ang comment mo kay rider number 2 na si Aldrin? Ay, si Aldrin, syempre kita naman natin yung kanya itsura, pang-artista naman, di ba? At nakita rin naman natin ang kanyang talent sa pagsayaw. Ang tawag doon, humahagod, di ba, Carlo? Humahagod, parang dumaan sa napakatinding workshop, di ba? At syempre, yung kanya namang huwisyo, yung kanyang pagsagot doon sa tanong mo, Kuya Kim, kung what to do, yun yung mga inaasahan nating sagot sa mga magagaling at matitinong rider. So, Pinuri ka ng gusto ni Susan, ha? I-record mo lahat yan. I-record mo lahat yan. Oo. Narinig na po natin ang mga naging basehan ng ating mga judges. Rate your riders now. Para kay rider number 1, Josh, ilang stars ang binigyan ninyo sa kanya? Judge Carlo? 35 stars. Ilang stars naman kaya ang nakuha ni rider number 2, Aldrin, Judge Susan? 41 stars! At ang ating The Motorcycle King of the Day ay ikaw, Brad, ang ating Motorcycle King of the Day. Nagwagi ka ng 5,000 pesos at mag-a-advance ka sa ating semi-finals. Congratulations! Thank you po. Sa iyan. At sa iyo naman, makakatanggap ka ng consolation prize na 3,000 pesos. Salamat sa pagsali at ingat sa pagbiyahe. Ride safe to both of you. Abangan kung sino mga susunod magsa-stop over dito sa atin at sasabak sa kanilang Ride to Fame.